Hi guys! And today, gawa naman tayo ng apple caramel cinnamon roll or sticky cinnamon roll na lang para mas madali. Yung chewy pero malambot, manamis-namis na cinnamon roll, dagdagan mo yan ng apple caramel. Ay nako, swabe. Kaya huwag na nating patagalin yan. At simulan na natin. Dito may isang piraso akong malaking apple. Ito lang yung Fuji apple, yung tagto 25 pesos. Kung ayaw ng apple, pwede rin ang 2 piraso hanggang 3 pirasong lakatan, yung hinog na. Nilagyan ko yan ng kalahating juice ng lemon and piniyuri ko na yan sa blender, then sinet aside. Dito naman sa isang saucepan, meron akong 1 cup ng white sugar. Ika-caramel ko lang yan, ng medyo light lang yung color, hindi ko siya masyadong ipapadark. Kung mas trip nyo yung lasa ng banana, yung lakatan, masarap din kasi yon. Parang nagje-jelly din yun sa ibabaw ng cinnamon rolls. Same lang din yung procedure. Nung melted na yung sugar, nakuha ko na yung saktong kulay ng caramel ko. Naglagay ako dyan ng 1/4 cup ng butter and then sinaling ko na din dyan yung piniyuri nating apple and lemon. Naglagay din ako dyan ng 1/2 teaspoon ng cinnamon powder and then minix ko. So, eto na. Nagawa na rin ako dito ng slurry. 1/3 cup ng cornstarch, tinunaw ko sa 1/3 cup ng water. Nung ibubuhos ko na yung cornstarch, pinatay ko yung apoy ng stove. Then, slowly habang hinahalo ko yung mixture, tsaka ko binubuhos yung cornstarch para maiwasang maluto yung cornstarch. Siyempre, sobrang init ng ating mixture dahil caramel yan eh. Baka pag binuhos mong bigla yung cornstarch, mamuo kagad siya kasi masyadong mainit. Parang smooth lang kagad yung texture. So, lulutuin pa natin yan sa medium na apoy for 3 to 4 minutes hanggang mawala na yung bubbles and maging ganito na yung texture niyan. Patayin yung apoy and then itong mga kasunod na step ay optional na lang. Para may texture dun sa sticky cinnamon roll natin, nag-chop pa ako dyan ng isang pirasong apple. Naglagay din ako dyan ng nuts, 1/2 cup lang, chinap ko yon. Walnuts yung nilagay ko para flavor and texture wise, pero kahit anong nuts naman pwedeng magamit, kahit regular nuts. So dito, meron din akong binabad na raisins. 30 minutes before ko siya gamitin, binababad ko na yan sa tubig para lumabas yung sweetness and maging malambot na yung raisins natin. Then, piniga ko yan, tsaka ko hinalo sa mixture. So, any pan naman, rectangular pan, square pan, pwede nyo tong magawa. So, ipapahid nyo lang dun yung mixture, pero umarte ako ng very light. Gumamit ako ng 4 ounce na muffin pan. Pero again, kung meron kayong at least 2 inches to 3 inches na rectangular pan, square pan, pwede. Dito na tayo sa paggawa ng dough. Dito sa mixer, naglagay na ako dyan ng 1/2 cup ng water, 1/2 cup ng milk, isang pirasong large na itlog, 1/2 cup ng light brown sugar, 1 teaspoon ng salt, and then nilagay ko na rin dyan yung 500 grams natin ng bread flour. Sun Moon Star ng Pilmico yung ginagamit ko, and naglagay din ako dyan ng 2 teaspoon ng yeast, Permifan 2-in-1 yeast yung gamit ko. So, pinadaan ko sa mixer yung ating dough for 5 minutes na nasa low speed. Then, after 5 minutes, nilagay ko na yung ating butter, 1/3 cup, buttercream prime ng High Caps Marketing Corporation yung ginagamit ko. Tinaasan ko na rin yung speed sa medium and then pinamix ko pa yan for around 7 to 8 minutes hanggang kuminis na yung dough natin. So, ito na yung dough natin. Ibibilog ko lang yan and then i-rest ko siya for 15 minutes lang. Straight dough method yung gagawin natin ngayon, pero pwede rin kayo mag-bulk fermentation. So yan, tinakluban ko lang yan ng plastic and i-rest ko siya for 15 minutes para relax na yung dough natin kapag ipa-flatten. Habang nagre-rest tayo ng dough, gawa na tayo ng cinnamon paste natin. Para isang pahidan na lang, pinaghalo-halo ko na siya. So dyan sa isang bowl, naglagay ako ng 1/2 cup ng light brown sugar. Mas maganda kung dark brown ang gagamitin nyo. 1/2 cup ng butter. So kinirim ko lang yun. Hindi ko siya pina-aerate. Basta cream na, okay na. Then, maglalagay tayo dito ng 12 to 15 grams ng cinnamon powder. Depende sa intensity ng cinnamon flavor na gusto nyo. And then, minix ko na yan gamit ang spatula para hindi na maglipadan yung cinnamon powder natin. Yan, ganyan lang dapat yung itsura ng cinnamon paste natin. So, after 15 minutes, ipa-flatten na natin yung dough. Importante na magdadust kayo ng flour para hindi dumikit yung dough nyo habang pina-flatten. And then, nung makuha ko na yung gusto kong size, ayon dun sa daming gusto ko na bilang, at saka dun sa size ng muffin pan ko, finalaten ko na siya ng ganun. So, ang target ko dito is around mga 40-45 grams each.
para lumabas siya ng 20 pieces. Kaya finalatin ko siya ng ganyang kalapad. Actually, tinatansya ko lang talaga to. So, ayun, pinahid ko yung cinnamon paste natin. And then, pinantay ko lang siya para maganda yung pagkaka-cut natin pagka nirolyo. And then, sinil ko yung edges. Ninihigpitan ko pa yung pagkakalag sa kanya para mas sumaba pa siya ng konti. Para sumakto siya at least 20 pieces na cinnamon muffins. Tinanggal ko yung dulo para malinis lang yung pagkakakat natin. Nakatayo yung mga cinnamon. And then, nag-measure lang ako dyan ng 1 and 1 of each kada isa. Kasi medyo makitid yung cinnamon natin. So, kailangan siya medyo mataas para maganda yung korte niya dun sa mga muffin pan. And kinat ko na siya and luckily lumabas siya ng 20 pieces. Ipinatong ko na yan dun sa prepared nating muffin na may caramel sa ilalim and dyan na natin siya papaalsahin. I-rest ko to for 1 hour or hanggat 1.5 oras or halos mapuno na yung muffin pan nung dough natin. Katulad niyan. So, isasalang ko to sa preheated oven. Kapag naka-Unox, ang temperature ko lang is 155 degrees Celsius. Tumagal siya for 13 to 14 minutes. Kapag may ibibake kayo kahit anong bibake nyo na may caramel sa ilalim, kailangan may water bath. Kung hindi, magiging sticky yan, hindi yan matatanggal sa pan. Masusunog kasi yung caramel. Kapag hindi naka-Unox, ang temperature ng oven ko is 170 degrees Celsius for 22 to 24 minutes. Talagang craving satisfied kapag ginawa mo to katinapay. Kaya i-try mo na kagad, i-bake mo na, now na. Kaya ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito bang muli lutong tinapay? Bye-bye!